Maluhot na paktanggap sa mga manonood na sumusubaybay sa aming channel. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili, salop kam ating komplikadong sistema ng pagtunaw digestive system, mayroon pang isang tahimik na hay na nemamela sa lahat na kapag nagkaroon lang ng counting aberya ay nayayanig ang buong katawan. Ngayong araw, nais ko kayong samahan na tuklasin ang mismong haring. Iyon ang ating sikmura, stomach. Kaya, ano-anong mga pagkakamali ang maaari nating magawa ng hindi sinasadya na nagiging sanhi ng sakit sa sikmura, at paano natin mapapanatiling malusog ang ating sikmura pati na rin ang buong sistema ng pagtunaw? Ngayong araw ay sama-sama nating alamin ang paksang ito, mga karaniwang pagkakamali na sumisira sa ating sikmura at kung paano ito mapapanatiling malusog. Bilang isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa larangan ng medisina, nais kong ibahagi sa inyo ang makaalamang ito upang mapangalagaan natin ang ating kalusugan ng mas mabuti. Ang sikmura ay isang napakahalagang organ sa ating digestive system. Ito ang imbakan ng pagkain matapos nating lumulon sa pamamagitan ng esophagus bago ito dumaan sa bituka upang ipapatuloy ang proseso ng pagtunaw. Itinuturing ito na pinakamalaking organ sa digestive tract na gumaganap sa mga pangunahing papel tulad na pakimbak na pagkain, pagturok, at pagtunaw na bahagi nito upang making masustansya bilang paghahanda sa pagsipsip ng katawan para sa ating nutrisyon. Kapag malusog ang ating sikmura, nakatutulong ito sa pagpapalakas ng ating immune system na nagdudulot ng mas mabuting pangkalahatang kalusugan. Gayunpaman, marami ang hindi talaga nakakaalam ng eksaktong lokasyon o istruktura ng sikmura na nagiging dahilan ng pagwawalang bahala sa pag-alaga rito. Ang ating sikmura ay isang organ na matatagpuan sa itaas na kaliwang bahagi ng lukap ng tiyan, abdominal cavity, sa ilalim mismo ng atay at katabi. Ang palispleen, sa hugis nito, kadalasan itong mukhang kawit, hook shape, and ngunit ang hugis na ito ay maaring magbago depende sa kung may laman itong pagkain o wala, at maaari ring maiba-iba tulad ng hugis ng sungay ng toro, steerhorn o hugis J sa bawat tao. Sa panlabas na anyo, ang sikmura ay nahahati sa 5 pangunahing bahagi, ang cardia, fundus, corpus, body, antrum at pylorus. Sa mga bahaging ito, nais kong bigyan diin na nga sakit tulad ng ulcer, sugat sa sikmura, ay madalas na nangyayari sa bahagi ng antrum at pylorus. Ang dahilan ay dahil ito ang dulo ng sikmura na direktang nakalanta sa duodenum, unang bahaging bituka at kung saan madalas na naipon ang asido, acid, bukot, dito. Ito rin ang bahagi kung saan pinakamaraming asido ang inilalabas sa prosesong ang pagtunaw upang durugin ang pagkain. Kung titignan natin ang istruktura mula sa labas papasok, ang sikmura ay binubuong 5 layer. Ang pinakalabas ay ang serosa na bumabalot sa kabuuan, sinusundan ng subserosa, at pagkatapos ay ang muscular layer. Ang muscular layer na ito ay may 3 pang mas malilit na layer, ang longitudinal, circular, at oblique fibers. Kasunod nito ay ang submucosa, at ang pinakaloob ay ang mucosa. Napakahalaga na papel na mucosa na ito dahil naglalabas ito ng mucus malapot na likido upang protektahan ang sikmura, pati na rin ang nga enzyme tulad ng hydrochloric acid o pepsinogen upang tunawin ang protina. Ang madaluyan ang dugo na napapakain sa sikmura ay namumula sa celiac artery na isang sangay ng abdominal aorta na humihiwalay sa ilalim ng diaphragm upang bumuo ng 2 arterial arches na napapakain sa buong sikmura. Matapos kong ibahagi ang tungkol sa istruktura at mahalagang papel ng sikmura, pakiramdam niyo ba ay naging pabaya kayo sa haring ito? Kung mag-iwan ng komento upang malaman ko. Dahil sa komplikadong istruktura at napakahalagang papel nito, sa tingin ko ay kailangan nating maging maingat sa ating mga pang-araw-araw na gawi. Kaya ang pinakakaraniwan at maling gawin na madalas nating gawin na nagdudulot ni pinsala sa sikmura? Maraming gawin na hindi natin sinasadyang ginagawa araw-araw, ngunit may malubhang epekto sa sikmura. Ang unang gawin na nais kong banggitin ay ang gawin ng pagkain ng labis na karne. Upang mas madali ninyong maisip, ang isang malusog na sikmura kapag isinailalim sa endoscopy ay may pare-parehong kulay rosas. Ang ibabaw ay walang maumbo uka, at hindi nakikita ang mga daluyan dugo sa ilalim mucosa. Bukod dito, sa isang taong may mabuting kalusugan, kapag sinuri ang mucosa, makikita ang kumikinang na refleksyon ng liwanag. Sa kabilang banda, ang sikmurang isang taong mahina ang kalusugan ay may mucosa na hindi pantay ang kulay, may maumbo uka,
at ang ilang bahagi ay nagiging pula o namamaga. Lalo na sa mga nakakaranas ng pabalik-balik na chronic atrophic, gastritis, pagkasira at pagkapayat ng dingdingang sikmura. Ang mucosa ay kadalasang numinipis at malinaw na nakikita ang ngadaluyan ng dugo sa ilalim nito. Kapag numipis o lumiit, atrophy ang mucosa, ang mga selula sa ibabaw ay dadami na nagiging sanhi ng bako-bakong ibabaw ng sikmura. Ito ay senyales ng precancerous na kondisyon, mayroong kabalintunaan sa lipunan. Ngayon, maraming tao ang handang gumastos ng malaking halaga upang tanggalin ang mga kulubot o tigyawat sa mukha, ngunit nagiging pabayanaman sa mga hindi normal na nangyayari sa loob ng digestive tract na hindi natin nakikita. Kapag kumakain tayo ng maraming karne, dahil ang karne ay walang fiber at mayaman sa taba at kolesterol, pinipilit nitong tumigas at kumapal ang dingding ng sikmura upang ma-contract at durugin ang pagkain. Unti-unti, binabawasan nito ang peristalsis pagala sa loob ng sikmura na nagpapahina sa mucosa layer. Kasabay nito, humahaba rin ang oras ng pagdurog at pagtula ng pagkain pababasa. Pituka, kaya mas matagal na naimba ang pagkain sa sikmura. Lumilikha ito ng paborableng kondisyon para sa pagdami ng masasamang bakterya, lalo na ang Helicobacter pylori, HP, na bakterya. Kaya tumataas ang panganib ng pagkakaroon ng ulcer sa sikmura. Bukod dito, sa proseso kung saan ang enzyme pepsinogen ay tumutulong sa pagturok na protina upang making polypeptides. Lumilikha ito na maraming asido, lalo na sa karne na gumagawa ng maraming sulfuric acid at phosphoric acid. Kapag ang asidong ito ay nanatili ng matagal sa sikmura, maaari itong umakyat sa esophagus, na nagiging sanhi ng gastroesophageal reflux disease, GERD o acid reflux. Ang ikalawang mapaminsalang gawin na nais kong banggitin ay ang pagkain ng masyadong maraming matatamis na prutas. Parang kakaiba pakinggan, ngunit kapag ang matatamis na prutas ay pumasok sa sikmura, agad silang nabuburo, ferment, at nagiging acetic acid. Isa rin itong malakas na uri na asido. Kapag ang asidong ito ay nanatili ng matagal sa sikmura, pinaninipis nito ang mucosa, bumubuo ng mga ulcer, at ang naipong asido ay nagiging sanhi rin ng acid reflux. Madali natin itong mapapansin sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, sa Pilipinas tuwing may mga fiesta o kapag naghahanda tayo para sa Pasko, kapag nakakataing gaboy upang magluto nga tradisyonal na putahe tulad ng bopis. O kapag naglilinis ng bituka at sikmura nito upang gawing chicharon, bulaklak o goto, kadalasang gumagamit tayo ng calamansi o suka vinegar upang linisin ito. Ang panlinis na iyon ay pangunahing binubuong asido. Ipinapakita nito na ang asido ay may kakayahang unti-unting tunawin ang protective mucous layer sa ibabaw ng sikmura na nagiging sanhi ng ulcer at nagbibigay ng pagkakataon sa bakterya na lumago. Sa katunayan, pagkatapos kumain ng matatamis, maraming tao ang nakakaramdam agad ng heartburn na susunog na dibdib, dihay o asidong dihay, sour burp. Ang ilang paang nga, pagkatapos kumain ng matatamis na prutas, ay maring magkaroon ng matas na alcohol level kapag sinuri gamit ang breathalyzer dahil ang matatamis na prutas kapag humalo sa asido sa bituka ay nakbuburo at nagiging alcohol na pagkatapos ay nagiging acetic acid at umikot sa katawan. Mas delikado pa rito, maraming kababaihan ang nakbabahagi sa isa-isa ng maling paraan ngang pagbabawas ng timbang sa pamamagitan ng pag-iwas sa carbohydrates at pagkain lamang ng matatamis na prutas. Ang resulta, hindi lamang sila nabibigong, pumayat, kundi lalo pa silang tumataba, habang may kasamang kombo ng sakit sa sikmura at pagkasira ng kutis. Ang dahilan ay dahil ang katawan ay gumagawa ng labis na asido. Kapag ang asidong ito ay umikot sa katawan at inilalabas sa pamamagitan ng balat, naipon ito na nagiging sanhi ng magang pagtanda ng balat, pagkakaroon ng kulubot, at pagiging maputla o mukhang tuyot ang kutis. Kung sino man sa inyo ang nakaranas ng heartburn, digay, o asidong digay, matapos kumang, maraming matatamis o karna, manjiyaring ipagbigay alam sa ama, ang inyong karanasan sa comment section sa ibaba. Sabik akong makinig sa inyong magakvento. Ang ikatlong gawi na sumisira sa sikmura na nais kong bigyang diin ay ang abuso sa paggamit ngamot. Sa tuwing sumasakit ang ating binti, kamay, ulo, o ngipin, madalas tayong uminom nga ma-painkiller gamot sa sakit at
Anti-inflammatory drugs, lalo na ang mga malalakas na non-steroidal. Anti-inflammatory drugs, NSAIDs o mga gamot na may corticosteroids. Ang mga gamot na ito ay tunay na kaaway ng mukosa ng sikmura. Kapag bumibili kayo ng gamot na ito sa botika pharmacy, kadalasang tinatanong kayo nga, parmasyutiko, pharmacist, o doktor kung mayroon kayong sakit sa sikmura at palaging pinapaalalahanan na inumin ito pagkatapos kumain. Ipinapakita nito ang matinding epekto nito sa sikmura. Higit na mapanganib ay ang mga gamot na ginagamit mismo sa paggamot ng gastric ulcer at bakteryang HP. Partikular dito ang mga proton pump inhibitors, PPIs, na napapababa ni produksyon energy gastric acid. Kapag ginamit ang grupong ito gamot, ang isang kondisyon na agad nating makikita ay ang pagkasira o pag-atrophy ng mucosa ng sikmura. Ang ating sikmura ay may normal na pH level na 1 hanggang 3 at ang papel MPH level na ito ay napakahalaga upang protektahan ang sikmura laban sa pagpasok ng bakterya mula sa labas, lalo na mula sa pagkain. Tinatayang araw-araw ay nalalantat tayo sa humigit kumulang 300 hanggang 400 bilyong bakterya na umatake sa ating katawan sa pamamagitan ng digestive tract. Kung gagamit kayo ng mga PPI, mari kayong makaranas agad ng bloating ka ba? Paano nyo getiyan at hindi pagkatunaw ne pagkain? Kung makatagpo kayo ng mas mapanganib na bakterya, maari pa kayong makaroon ng mga sintomas ng digestive disorder at talamak na pagtatay, acute diarrhea. Bukod dito, kapag ang asido sa sikmura ay hindi sapat na nailalabas, binabawasan, nito ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng mahahalagang micronutrients tulad ng iron bakal, magnesium, at iba pang trace elements tulad ng vitamin B12. Binabawasan din nito ang kakayahang i-activate ang ilang enzyme na kailangan para sa pagtunaw ng pagkain. Kaya naman ang mataong madalas gumamit ng gagamot sa sikmura o ang may malubhang sakit sa sikmura, ang sumailalim sa gastrectomy pagtanggal ng bahagi ng sikmura, o ang may cancer sa sikmura ay madalas na nakakaranas ng anemia, kakulangan sa dugo dahil sa kakulangan sa iron o paghina ng utak, cognitive decline, dahil sa kakulangan sa vitamin B at magnesium. Ang isa pang panganib ng gamot na pumipigil sa gastric acid ay ang pagkasira ng balanse ng mabuting bakterya probiotics sa ating bituka. Karaniwan, sa ating bituka ay may humigit kumulang 300 uringang bakterya mabuti, masama, at neutral na may kabuuang bilang na katumbas ng humigit kumulang 100 trilyong selula. Dapat ninyong malaman na sa ating bituka mayroong malaking porsyento ng neutral na bakterya. Kapag mayroon tayong magandang dieta at na-activate ang tamang dami ng ka-enzyme ang manotra na bakteryang ito ay magiging mabuting bakterya na tumutulong sa mas malusok na digestive tract. Sa kabilang banda, kung mawalan tayong balanse, ang masasamang bakterya ay papasok sa katawan at gagawing masama ang neutral na bakterya na aatake sa katawan, magpapasakit sa digestive tract at magdudulot na iba't ibang karamdaman. Ang isa pang halimbawa ay kapag hindi sapat ang asido sa sikmura, ang ma-enzyme na naktutunaw ng pagkain ay naapektuhan din. Ang pagkain hindi natunaw ng maayos ay direktang bababa sa bituka at may pondon dahil ang temperatura sa loob ng bituka ay palaging pinapanatili sa 37 grados Celsius katumbas ng init ng tag-araw sa Pilipinas. Ang naipong pagkain ay mabubulo, lilihanggas, mabahong amoy, at magbuburo. Ito ay napapataas ng bilang ng masasamang bakterya sa bituka, nagpapahina sa ating resistensya, at nagdudulot ng iba pang sakit sa bituka. Nais ko ring bigyang diin ang tungkol sa mucosang sikmura. Sa normal na kondisyon, ang mucosa ay may layer, nege villi na naglalabas, nege gastric acid upang tunawin ang pagkain. Ngunit kapag uminom kayo ng PPI, pinahihina nito ang takbong villi na nagiging sanhi ng paninikip ng mucosa, pagkapayat nito at pagbibigay daan sa pagdami ng bakteryang HP. Napatunayan na ng siyensya na 80 hanggang 90% ng mga kaso ng kanser sa sikmura ay may kinalaman sa bakteryang HP. Paano naman nakakapekto sa sikmura ang gawing ang hindi panguya ng mabuti? Ang hindi panguya ng mabuti ay isa ring mapangganib na salaga, killer. Kapag hindi natin nginuya ng maayos ang pagkain,
hindi ito mapapahalo ng husto sa mga digestive juice. Kapag bumaba ito sa sikmura, hindi rin magagawang balutin ng maayos ng asido ang ibabaw ng pagkain. Kung may bakteryang nakatago sa loob ng pagkain, ito ang magiging daan para mabilis silang makapasok sa sikmura. Sa kabilang banda, kapag ang inuya ng mabuti ang bakterya, lalo na ang hape, ay hindi makakaroon ng pagkakataong gumawang ang pananggalang laban sa gastric acid. Ang mga enzyme sa lawe na humahalo ng maayos ay tutulong upang ang asido sa sikmura ay mabalot. Ang pagkain at mapuksa ang bakteryang hape sa simula pa lamang ng pagpasok nito. Kaya naman, pinatutunayan ko na ang taong may gawi na kumain ng mabagal at magmuya ng mabuti ay bihirang makaroon ng sakit sa sikmura. Ang pagpupuyat at stress ang ikalimang mapanganib na gawi na direktang nakakapekto sa sikmura. Habang mas naalala at nag-isip tayo, lalong mas maraming asido ang inilalabas ng sikmura, lalo na kapag nagpupuyat habang walang laman ang tiyan. Ang labis na asidong ito ay makakaapekto sa mucosa layer na bumabalot sa sikmura na nagbibigay daan sa pagdami ng bakterya, lalo na ang hape. Maraming tao ang nag-isip na kailangan nilang iwasan ang maanghang na pagkain. Ngunit sa katunayan, ayon sa ilang pag-aral, ang taong may sakit na sa sikmura ay may mas mababang kakayahang kumain ng maanghang kumpara sa taong may malusog na sikmura. Iyon ang 5 pangunahing salarin na direktang nakakaapekto sa sikmura. Sa 5 salarin na kababahagi ko pa lamang, nakikita niyo ba ang inyong sarili na mayroong gawin na napapagalit sa inyong sikmura? Mangyaring ibahagi ito sa comment section upang sama-sama nating mahanapan ng solusyon. Paano nga ba natin mapoprotektahan ang sikmura sa tamang paraan? Upang maprotektahan ang sikmura, kailangan ninyong gawin ang simpleng bagay na ito. Una, huwag hayaang mangyari ang heartburn, digay, o asidong digay ng madalas. Ang heartburn ay nangyayari kapag ang asido sa sikmura ay umakyat sa esophagus na isang alkaline na bahagi at napakasensitibo sa asido. Ang mga taong madalas dumanas ng reflux ay may gawi na lumuno ng laway ng hindi namamalayan dahil ang laway ay may alkaline pH na yedikirk na maglilinis sa asido. Gayunpaman, kapag kumain kayo ng labis o mahina ang inyong pagkatunaw, maraming asido ang akyat at hindi sapat ang laway upang inutralize ito kaya ang esophagus ay magkakaroon ng ulcer. Lumilikha ito ngang paulit-ulit na siklo ngang pag-akyat ng asido, tulad ng paglalagay ng alkohol sa isang sugat na nagdudulot ng heartburn at matinding kirot. Kaya naman, ang unang dapat gawin ay kumain ng kaunti at magnuya ng mabuti. Dapat lamang nating punuin ang humigit kumulang 50% ng kapasidad ng ating sikmura. Marami ang magtatanong kung ang pagkain ng ganun kakaunti ay magdudulot ng gutom o kakulangan sa sustansya. Pinatutunayan ko na hindi kayo makukulang sa sustansya at hindi rin magugutom kung ngungyain ninyo ng 70 hanggang 100 beses ang bawat subo para sa mga taong malusog. Para naman sa mga may sakit sa sikmura, kailangan ninyong manguya ng 200 hanggang 300 beses o higit pa bago lumuno. Sa paraang iyon, kahit isang mangkok lang ang kaninang inyong kainin, hindi kayo magugutom. Ang gawiing mabilis na pagkain ay nagiging sanhi ng pagpasok ng mas maraming pagkain kaysa sa kailangan na ating katawan dahil hindi pa nakakapagpadala ng signal ang tiyan sa utak na ito ay busog na. Bukod dito, kapag nginuya ng mabuti, ang molekula na pagkain ay nahahati ng 4, 5 o hanggang 10 beses na mas maliit na tumutulong sa atin na ganap itong masipsip. Ang nutrition ay makukuha ng buo, walang kakulangan sa sustansya at ang ating balat ay magiging mas maliwanag, mas makinis at mas bata tingnan. Pangalawa, limitahan ang pagkain na nagdudulot ng maraming asido tulad ng matatamis, pulang karne, kape, tsa at alak. Ang mamasamang epekto ng asido ay nabanggit ko na sa itaas at kailangan ninyong iwasan ang mga ganitong uri ng pagkain. Pangatlo, kumain ng hapunan ng maaga, nga 5 hanggang 6 na oras bago matulog. Kapag walang laman ang sikmura, mas masarap at mas malalim ang ating tulog at magigising tayo kinaumagahan na may sariwang pakiramdam. Subukan ninyo ito. Pangapat, napakahalaga na kumain ng pagkain na may balancing ratio, partikular na ang potassium to sodium ratio na humigit kumulang 5. Matatapwan, ito sa mga butil tulad ng brown rice at iba pang buong butil, whole grains. Kasabay nito, kailangan ninyong pagbutihin ang microbiome ang inyong bituka sa pamamagitan ng pag-detoxify ng digestive tract gamit ang formula ng pulbos ng uraro.
o arrowroot starch. Binurong kalamansi, salted kalamansi, at luya sa umaga. Ang paraang ito ay mapapataas ng mamabubuting mikrobyo sa bituka na unti-unting mapapalakas ng kapakipakinabang na bakterya sa inyong sikmura at bituka. Upang maging mas malusok ang inyong digestive system, mapataas ang inyong resistensya at maiwasan ang masakit sa digestive tract. Ang arrowroot ay may alkaline na katangyan na mahusay sa pag-neutralize ng asido at pagpapagaling ng nga sugat sa sikmura. Ang binurong kalamansi naman ay nag-alis ng labis na yin, malamig na katangian at napakabuti para sa digestive system. Dagdag pa rito, dapat kayong regular na uminom ng mga inuming may mataas na alkalinity at mabuti para sa pali at sikmura tulad ng tisa mula sa sinanga na brown rice, sinanga na pulang, munggo red beans, sinanga na itim na munggo black beans, at sinanga na linga sesame. Ang mga ganitong uri nga inumin ay napakahusay na kapalit para sa mga inuming mahirap tunawin at masama. Sa katawan tulad ng milk tea, smoothies, o ilang uring gatas, sa tradisyonal na gamot ng silangan, Eastern Traditional Medicine, ang sikmura ay pinakamalinaw na makikita sa bahagi nga itaas na labi. Ang isang taong may malusok na sikmura ay makakaroon ng kulay rosas, mapula-pula at sariwang labi. Mapapansin ninyo na ang bagong silang na sanggol o mga batang wala pang 10 taong gulang ay madalas na may mapupula, makintap at magagandang labi. Iyon ang palatandaan ng isang napakalusok na sikmura sa ganoong edad. Kung masama ang kondisyon ng sikmura, ang itaas na labi ay maaring mabalat, matuyo, o magkaroon nga itim na bati na nakakasira sa hitsura. Sa larangan ng macrobiotics ay tinuturing ang sikmura bilang hari ng digestive tract. Kung may problema ang sikmura at magalit ito, tiyak na magdudulot ito nga masakit sa iba pang maorgano internal organs. At kung anong organ ang maapektuhan, doon magsisimula ang karamdaman. Ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang ating sikmura ay ang kumain ng marami sa tanghali. Ang tanghali ay tumutukoy sa middle jaw, trung, tiyo. Ang lahat ng pagkain sa tanghali ay mas madaling maduduro at mapaproseso ng sikmura, maging angga matitigas o mahirap tunawin na pagkain. Samantala, ang umaga ay upper jaw, tung tiyo at ang gabi naman ay lower jaw, hartiyo, na hindi ang mainam na oras para sa sikmura upang tunawin ng husto ang pagkain. Iyon ang 5 karaniwang pagkakamali na sumisira sa inyong sikmura at nagiging sanhingam nga sakit dito. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa hulingang video na ito. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman ng video na ito, paki-like, share, at subscribe upang masubaybayan ang iba pa naming mga video.